Eto nga dahil pahapon na kaya naman nag-asikaso na ako ng mga gagawin kasi magluluto na ako ng ulam namin sa hapunan. Dalawang klaseng ulam pala yung lulutuin ko. Magluluto ako ng ginisang ampalaya at humba. Eto nga mga mi, bago pala ako maligo ay nagtupi na muna ako ng mga damit at inilagay ko na nga dito sa cabinet ko. Nakapag-declutter na talaga ako ng mga damit mga mi. Yung iba ay pinamigay ko, yung iba naman ibinenta ko. Pero tingnan nyo naman tong cabinet ko, punong-puno pa rin ng mga damit. At ayun na nga, nakapag-organize na ako ng mga damit kaya naman naligo lang ako at nag-asikaso sa sarili ko. Ali pala, maglalagay ako ng base sa face ko at etong iWhite Korea facial cream. Whitening Vita yung gagamitin ko. Kung madalas ko talagang ginagamit mga mi is yung green, pero dahil nga nakita ko na maganda daw to kaya naman trinay ko rin siya. Kung normal, oily at combination yung skin type mo, pwedeng nyo siyang gamitin. Nakakatulong pala to para mag-brighten yung skin natin at mag-moisturize. Diba? Base pa lang yan, lakas na maka-blooming. Para naman sa sunscreen mga mi, eto din yung first time kong itatry etong BB Sun Tint ng iWhite Korea. In fairness nga mga mi, maganda yung texture niya kasi hindi watery. Tapos yung scent niya mga mi is may pagka-citrus kaya naman hindi siya masakit sa ilong. With SPF 30 na pala to, meron na din siyang vitamin C at 2% niacinamide. Napansin ko nga rin sa kanya ay napakabilis niyang i-blend tapos wala din siyang buo-buo. Available pala mga iWhite Korea products mga mi sa Watsons nationwide at meron na din siya sa online. At ayan, kung gusto niyong i-achieve ang fresh lang na look, try nyo na to. After ko naman mag-asikaso sa sarili ko, eto inasikaso ko na rin yung ulam namin para sa hapunan. Sinadya ko talaga na dalawang klaseng ulam yung lulutuin ko mga mi para kapag hindi na ubos ilalagay lang sa rep at pwedeng-pwede pa naming maulam yan kinabukasan. Ano na nga sa humba dahil pwedeng-pwede yung pambaon ng mga bata sa school. Tanga rin pala hindi masyadong mapait yung ampalaya natin kaya naman ayan binabad ko siya sa tubig na may asin. Dito pala sa pork mga mi, ang gagawin ko is pagmamantikain ko lang siya at ito-toasted yung labas. Tapos habang hinihintay ko mo-toasted yung pork, eto nagisa na rin ako ng bawang, sibuyas, kamatis dito sa kabilang kawali. Sa ampalaya pala mga mi, mas gusto talaga namin na maraming kamatis yung inilalagay kasi mas malasa siya. Kaya na nga hindi pala karne yung isasahog ko dito kung hindi hibi. Isa ko lang pala yan na maigi, tsaka ko naman ilalagay yung ampalaya. Diba mga mi, etong ginisang ampalaya ay isa pa sa favorite na ulam ni Sian. Ati nga mga mi, nung maliit siya, wala talaga siyang kinakain na ibang gulay kung hindi ampalaya lang. Pero ngayon na malaki na siya, lahat naman na ng gulay, kinakain niya na. Tayo na nga, naglagay lang pala ako ng patis dito, pati na nga rin paminta at hinalo-halo ko lang siya. Dito naman sa humba, ayan, naglagay na ako ng maraming kamatis, pati na rin sibuyas. Tuna pala yung ampalaya kaya naman itong humba naman yung inasikaso ko. Bali pala naglagay lang din ako ng Sprite. Lalagay din ako ng toyo at tubig at papalambutin ko lang yan. Kumukulo naman na maglalagay naman ako dito ng black beans, suka, sugar, bulaklak ng saging, laurel at tatakpan ulit natin yan para mas lumambot pa.